Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng pianono or pianono cake roll. Mas pinalambot at mas pinasarap na special pianono cake roll, kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin yung ating mga egg yolks. Kailangan yung egg natin ay naka room temperature. Ilagay na rin natin yung ating oil. Sunod na rin natin yung sugar. Then i-mix lang natin ito ng mga 1 minute hanggang sa mag-well combine lang sila. Ilagay na rin natin yung water at saka yung ating vanilla. Then i-mix lang natin ito ulit. Sasalain naman natin ngayon yung ating mga dry ingredients, yung cake flour at saka yung ating salt, baking powder. Ayan, mas maganda kung cake flour yung gagamitin natin para mas pino yung texture ng ating cake. Ayan, pero kung wala po kayong cake flour, pwede naman pong all-purpose flour o pwede po kayong gumawa ng sarili nyong cake flour sa bawat isang cup ng all-purpose flour. Tatanggalan nyo lang siya ng 2 tablespoon na flour, then palitan nyo lang siya ng cornstarch ng 2 tablespoon din. Then ayan, mix lang natin ito hanggang sa maging smooth na siya at wala na tayong nakikita mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Set aside na muna natin ito, then gagawin naman natin ngayon yung ating meringue. Ilagay lang natin ngayon yung ating egg whites dito sa ating mixing bowl at saka yung ating cream of tartar. Dapat yung egg white natin ay naka room temperature din. I-mix lang natin ito or i-beat lang natin siya hanggang sa mag-foamy lang siya. Then ilagay na natin pa konti-konti yung ating sugar. Pagkatapos nating ilagay yung ating sugar, ay adjust lang natin yung speed natin sa high, then continue lang natin yung pag-mix natin or yung pag-beat natin hanggang sa magiging 90% stiff mix na yung ating meringue. Papakita ko sa inyo mamaya. Malalaman nyo na hindi pa siya totally na stiff kapag inangat nyo yung inyong mixer. Ayan, nagbe-bend pa yung dulo ng ating meringue. Ayan, nakikita nyo. Dapat ganyan lang yung magiging consistency niya para malambot yung ating cake roll at hindi siya yung hindi tayo mahirapan mag-roll mamaya kasi i-roll natin siya bago natin siya lagyan ng filling. Then naglagay lang ako dito ng mga 1/3 ng ating meringue dito sa ating butter mixture. Then i-mix lang natin ito hanggang sa magpantay lang yung kulay niya. Ayan, ginagawa natin ito para gumaan ng konti yung ating butter mixture bago natin siya ilagay lahat dun sa ating meringue. Ibuhusan natin siya lahat ngayon dito sa ating meringue. Then continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa magpantay na yung kulay ng ating mixture at wala na tayong nakikitang mga white part ng meringue or mga yellow part ng ating butter mixture. Pwede na yun, wag po natin siyang i-overmix para hindi po natin ma-deflate or matanggal yung mga air doon sa ating meringue. Remind ko lang yung sinabi ko kanina, tandaan po natin yun, yung kailangan yung pag-mix natin sa ating egg whites hanggang sa magiging 80 or 90% lang siya. Yung papunta na siya doon sa stiff fix, pero hindi siya yung totally talaga na stiff. Kasi para hindi po, kapag i-roll natin yung ating cake, hindi siya magbibitak-bitak or magka-crack. Pianono kasi to or cake roll, kaya kailangan malambot siya or hindi siya mahirap i-manage kapag i-roll natin siya mamaya. Pero kapag cake layer naman yung gagawin natin or gagawin siya mga layer na cake, ayan, kailangan hanggang stiff fix yung pag-beat natin ng ating meringue. Ayan, tips ko lang naman yun para hindi po tayo mahirapan. Kasi pangit kasi tingnan kapag nagbibitak-bitak or magka-crack siya kapag i-roll natin siya. So, kailangan maganda yung itsura niya kasi yun yung hindi natin siya lalagyan ng icing sa labas. So, kailangan malinis siya tingnan. Ayan, spread lang natin yung ating butter mixture dito sa ating baking pan. Then, kailangan naka-even or pantay yung kapal ng ating cake roll, yung ating pianono. I-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Depende po sa ating oven. Kapag ayan, slightly brown na yung ibabaw niya, pwede rin po kayong gumamit ng toothpick kapag wala nang sumasamang mixture sa toothpick. Ayan, pwede na yun. Pero pa ayan, kapag pinipindot-pindot nyo siya at nag-spring back na siya, ayan, pwede na yun. Ibig sabihin luto na siya. Then, ito naman yung isang size ng ating baking pan. Itong recipe na ito, pang kakagawa tayo dito ng isang 30 by 40 by 2.5 cm at saka itong 11 by 11 na size ng square pan. And kapag mainit-init pa siya, tatanggalin na natin siya ngayon dito sa kanyang baking pan or baking tray.
Ayan, pinasadahan ko lang siya ng gamit ang aking spatula para madali natin siyang matanggal. Then, naglagay lang ako ng baking paper sa ibabaw para ito yung magiging sapin niya sa ilalim. Then, babalik rin lang natin siya para matanggal siya dito sa baking pan. Pwede rin po kayong gumamit ng malinis na towel pang sapin sa ilalim. Then, ayan, tatanggalin lang natin ngayon yung baking paper sa ilalim ng ating cake. Tandaan natin, hindi natin kailangang palamigin yung cake muna bago natin gagawin to. Kailangan habang mainit-init pa siya, ay i-roll na natin siya para hindi tayo mahirapan maglagay ng icing mamaya. Din naglagay lang ako nito ng mga 3 line sa pinakadulo ng ating cake para hindi tayo mahirapan mag-start mag-roll ng ating cake. Yung bandang ibabaw lang, wag po nating isagad hanggang ilalim. Then ayan, i-roll lang natin siya ngayon. Pagkatapos natin siyang i-roll, ayan, palalamigin lang muna natin siya, isa't aside lang muna natin siya. Same lang din doon sa isang cake na ginawa natin. Gagawin naman natin ngayon yung ating buttercream icing o yung ating pang-filling sa ating pianono. Ayan, ibit lang natin yung ating butter hanggang sa mag-light and pale na yung kulay niya. Then ilagay na natin yung ating powder sugar. Bali 3 sangkap lang yung kailangan natin dito sa ating buttercream. 1/2 cup butter, 1/2 cup powder sugar, at saka konting pinch lang ng salt. Ayan, then i-mix lang natin ito ngayon hanggang sa mag-well combine at mag-smooth na yung ating buttercream. Pwede rin po kayo maglagay or mag-add dito ng vanilla. Or kung gusto nyo gumawa ng ibang flavor, pwede kayo mag-add dito ng chocolate, ng strawberry, or mango, kung ano man yung gusto nyo magiging flavor ng inyong pang-filling sa inyong pianono. Ready na yung ating buttercream. Set aside lang muna natin ito. Malamig na rin yung ating pianono. Tandaan po natin, huwag po natin siya lagyan ng filling or ng icing kapag mainit po siya. So, kailangang malamig na yung ating cake bago natin siya lagyan ng icing. Pero kung yung classic na pianono yung gagawin nyo, ayan, pwedeng hindi na kayo gumawa ng buttercream icing. Ibabrush nyo lang siya ng butter or margarine, then mag-sprinkle kayo ng granulated sugar or yung white sugar. Ayan. Then, i-roll nyo na siya. Pwede na yun. Yun na yung pinaka-classic natin na pianono. Ito kasi ginawa natin siyang special kaya naglagay tayo dito ng buttercream icing. Kailangan din po yung paglagay natin ng icing ay manipis lang, wag po natin kakapalan kasi nakakaumay po kapag dadamihan natin paglagay ng ating icing. Kailangan din po yung pag-roll natin ay masikip para hindi po siya magkaroon ng gap sa loob o yung may butas-butas na hindi nalagyan ng icing. Then dito nag-brush pa ako ng softened butter dito sa ibabaw ng ating cake roll pianono. Then mag-sprinkle din tayo ng sugar. Again, pwede po kayong hindi na maglagay ng buttercream icing. Then mag-brush lang kayo ng margarine or butter sa loob. Then sprinkle ng sugar at saka sa labas ng cake. Pero mas masarap syempre kapag special yung gagawin natin, lalo na kapag mga mahal natin sa buhay ang kakain or yung mga kapamilya natin. Then ayan, i-trim lang natin yung side para mas malinis siya tingnan.
Then ayan, in-slice ko lang siya ng mga 1 inch yung parehong laki. Sobrang lambot ng ating cake kaya medyo nahirapan ako mag-slice kasi parang ayoko siyang masira, para siyang nayuyupi sa sobrang lambot niya. Then ayan, dapat ganyan lang kadami yung icing na ilagay natin. Hindi po siya makapal, dapat manipis lang para hindi siya nakakaumay kainin. At para medyo social naman tingnan yung ating pianono, meron akong nabili pala dito, yung cake separator siya, yung para din siyang baking paper. Kung wala naman kayong ganito, pwede kayong yung baking paper na lang yung gamitin nyo, then isukat nyo na lang yung inyong pianono. Maganda kasi kapag may ganito, para hindi po madumihan or malagyan ng icing yung ating kamay kapag kakainin natin siya. Then nilagay ko lang siya dito sa ating clamshell. Ito ay pang banana loaf cake ata itong clamshell na ito. Maganda ito kapag ipangbenta natin, then nagalagay na siya. May cake separator na rin siya para in case gusto nilang kainin, ayan, pwede nilang kainin anytime, hindi na kailangan mag-slice pa at madumihan pa yung kamay nila ng icing. Napakasarap at napakalambot itong cake na ito, hindi po siya matamis at sakto lang po yung timpla niya. Masarap din siyang ipares sa kape or malamig na coke. Kaya naalala ko pa ito dati, yung high school at saka college ako, ito yung binibili namin kapag recess time na. Ayan, din paparesa namin siya ng malamig na coke. Ito yung klase ng cake na napakasimple lang pero napakasarap niya. Actually, wala naman siyang pinagkaiba sa yung mga mamon at saka na mga chiffon cake. Same lang naman sila ng procedure. Ang pinagkaiba lang naman yung mga itsura nila or yung mga shape nila. Pero ito ginawa natin siyang special kaya mas masarap siya. Ito naman yung isang pianono na ginawa natin. Ayan, mas special ito kasi nilagyan ko siya ng Biscoff. Ayan, after ko siyang nilagyan ng buttercream, naglagay ako ng konting Biscoff spread sa ibabaw. Then, spread lang natin ito. Then, same procedure lang din. I-roll lang natin siya. Then, dito pala sa Biscoff pianono natin, ayan, tinanggalan ko siya ng skin o yung balat sa ibabaw kasi natatamisan talaga ako dito guys kapag gumagawa ako ng cake, lalo kapag layer, pag nilagay ko siya ng icing, tinatanggal ko talaga yung skin part niya sa ibabaw. Kasi ito, matamis na ito, naglagay tayo ng buttercream at saka Biscoff, so kailangan plain lang yung pinakaibabaw niya para hindi na siya nakakaumay kainin. Sobrang fluffy at napakasarap nitong cake na ito, kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado akong magugustuhan nyo ito. Pwede nyong ilagay kung ano yung gusto nyong i-flavor ng inyong pianono. Kung ayaw nyo ng Biscoff, pwede nyong lagyan ng peanut butter, strawberry, or kahit anong jam na available sa inyong ref or sa inyong kitchen. Ayan din, same procedure lang din doon kanina. Nilagyan ko lang din siya ng cake separator. 380 ko pala ito binenta, itong Biscoff na pianono kasi medyo pricey nga yung Biscoff spread. Ayan, pero kung yung simpleng pianono lang naman, pwede nyong syempre babaan yung inyong presyo. Pero again, mas maganda kung mag-costing pa rin po tayo kasi hindi po tayo pareho ng area at ng mga sangkap na ginagamit. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga video sa mga bagong pasok po dito sa ating YouTube channel. Please do like, share, and subscribe para updated po kayo palagi sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.